na mabubuhay. Alam niyo po kung ano yun? Hanggang ngayon nag-exist. Yung Statue of David. Tinanggihan ng ibang mga sculptor na mga maestro, pero si Michelangelo, may nakikita siya. Kapatid, kung tingin mo sarili mo, at maraming sabi sa'yo, marble lang yan, wala nang saysay yan. Wala yan, walang mangyayari, wala yung taong yan. Kapatid, huwag mong tanggapin. Amen? Kahit anong sabihin ng iba sa paligid mo, ang mahalaga, yung sinasabi ng maestro na gumawa sa iyo. Yung merong masterpiece na sa buhay mo. The word masterpiece na binasa natin sa Ephesians ay yung word na poema. Yung po nanggaling yung word na pom, tula. Kayo pag gumagawa ng tula, in love kayo doon sa tumutula. Amen? At talagang makita niyo yung rhyme, rhythm, yung nilalaman. Yun po ay ginawa ng isang maestro. At yun po ay meron siyang pinatutunguhan na mensahe doon sa poem na yun. Kapatid, meron din ginagawang mensahe sa Panginoon, ang Panginoon sa buhay mo. Kung tingin mo, ikaw ay marble lang na ganito, huwag mong tanggapin. Kasi ang Panginoon ay tulad ni Michelangelo, nakikita niya na ang outcome mo. Maraming gagawin sa iyong Panginoon na aayusin ka, magpaayos ka lang sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, kita niya na ang tapos ng buhay mo. Ibig sabihin lang, hayaan mo lang siyang i-chisel out. Bawas-bawasan yung mga dapat alisin sa iyo. Huwag ka nang pumunta kay Kalayan para bawasan ang ilong mo. Huwag ka nang pumunta kay Belo para bawasan ang bilbil mo. Amen? Amen? Si Lord ang magbabawas sa iyo. Amen? Tuwan niyo po ako? Tanggapin mo yung sarili mo. Mag-reduce ka ng ayos. Amen? Papakakalayan ko na lang ito. Kakain ka naman ng kain. Ako niya, meron mo makausap na yun? Amen? Alam niyo po, maging kontento tayo sa binigay ng Panginoon sa buhay natin. Tingin na iba, pangit ka. Amen? Pero tingin ng Diyos, maganda ka. Ang tingin ko sa inyo lahat, mga magaganda kayo, mga pogi kayo. Amen? Sa pagtan ng Panginoon. Praise God. Alam niyo po, nabasa ko rin to sa MSN. Alam niyo po, mas kinukuha ngayong mga artista, yung mga natural na ang beauty. Sabi ko sa nabasa namin si Sister Conrad sa MSN News, sabi ko yung mga producer daw ngayon kumukuha na sa Australia, sa iba, sa Europe, ng mga artista. Bakit daw po? Dahil sa Amerika, wala sila makuha ng natural beauty. Kasi pinaritoke ng lahat. Sabi nila, alam naman namin kung ritoke yun o hindi. Sabi ng mga producer ng Hollywood, balikan niyo po yan sa MSN News. Nabasa ko lang itong week na ito. Ibig sabihin, ay bumabalik na mo ngayon sa tamang creation ng Lord. Amen? Kung sinasabi mo, ibala kang pa magpalagay ng talukad ng labing ni Marito. Huwag na. Amen? Yung ilong mo, gusto mong gawing Pinocchio. Huwag na, bigay sa'yo ng Panginoon yan. Ang tingin sa'yo ng Panginoon, maganda ka. Amen? Yung kulay mo, gusto mong maging yellow? Amen? Huwag asin. Hindi, iting brown po tayo talaga. Marami sa ibang bansa, nagpapatan pa nga. Kasi tan is beauty. Amen? Hindi po Chinese yung tan. No? Nagpapa-dark. Eh tayo, ganito na oh. Amen? Maraming naiingit sa iyong balat na yan. Sa iyong kulay na yan. Amen? Amen. Praise God, palakpakan mo natin ang Panginoon. Sino ang iyong obra, maestro? Ang ating Panginoon. Ikaw ay obra maestro. No? Praise God? Amen. Amen. Philippians 1:6, there has never been the lightest doubt in my mind. Sabi ni Paul, wala akong doubt. Walang sumasabi sa isip ko that the God who started this great work. Sabihin niyo nga yung word na great work. Great work. Hindi po basta-basta work ang ginagawa sa inyo ng Panginoon. Great po yan. Great work in you would keep at it. We have a constant God. May sinimulan ang Panginoon sa buhay natin. Lahat po sa atin. Sinabi mo, Panginoon, hinahayaan na kita makilap sa buhay ko. Nung sinabi mo yon, ang Lord gagawa na at gumagawa na. Sabi niya rito, He will keep at it and bring it to a flourishing finish on the very day Christ Jesus appears. Babalik po ang Panginoon. Sa araw na yon, doon po tayo magiging tayo po ay perfectong lahat. Wala po magiging perfecto rito ngayon. Yun po yung proseso. Sabihin natin proseso. Gusto mo na maging perfecto yung katabi mo? Tingnan nyo nga yung katabi niya, gusto maging perfecto yan? Kuha kayong kutsilyo. Kailangan tumigil ang puso niya katabi niyo para maging perfecto. Doon po na, sabi rito, until Christ appears, babalik ang Panginoon. Pero ito ang kasiguruhan.
At wala pong any doubt na nasa isip ni Pablo at ng Biblia. Pag may sinimulan sa iyong Panginoon, tatapusin niya. At may flourishing finish pa. Talagang nagyayabong na magandang ugali o magandang pagkatao ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Kapag harap mo sa Lord, sabihin niya, well done, good and faithful servant. May sinimula ng Panginoon. At ang Diyos ang nagsimula sa atin, hindi po ito mag-reward. Hindi siya mapapagod na gumawa sa buhay. Kaya po dapat ang mga Kristiyano meron ditong God at work. Hindi pa tapos si Lord. Sa mga mag-asawa, hindi pa tapos ang Panginoon sa inyo. Hayaan niyong kumilos ang Panginoon. Sa mga anak, mga nanay, hindi pa tapos ang mga anak ninyo ang Panginoon. Ang mahalaga may sinimula na ang Panginoon. Amen? Amen. Sa mga boss, sa mga yung empleyado, at yung mga empleyado nyo, yung mga tumanggap sa Panginoon, hindi pa tapos ang Panginoon doon. Kaya maging pasensyoso kayo sa kanila. Amen? At turuan natin sila. Sa mga pastor, hindi pa tapos ang Panginoon. Sa mga kapatiran natin, may ginagawa pang Panginoon. Amen? Amen. Kaya tayo po ay magbigay ng additional grace sa bawat isa. Amen? Amen. So, nung tinawag po si Moses, ito po si Moses, meron pong mind na hindi rin po ayon sa kanyang pagkakagawa ng Panginoon. Tingnan natin to. When God called Moses, he had so many excuses. One of it was his inadequacy of speech. Alam niyo ginawa ni Elohim? Nirebuke siya. Praise God. Ano sinabi? Sabi rito sa Exodus 4:10, sabi rito, Moses said, No Lord, don't send me. Sabi rito, I have never been a good speaker. Ano po kailan po ito nangyari? Sabi ng Lord, Moses, padadala kita dun sa Israel. Pumunta ka doon. At sila'y gagamitin kita na great and ng wonders doon. Mighty works ko. Gagamitin kita at you will deliver them from that place. To make the long story short, sabi ni Moses, Panginoon, bulol ako eh. Excuse ko rin yung dati ng Panginoon, bulol ako. Kaya minsan nabubulol ako, di ba? I have never been a good speaker. And I haven't become one since you began to speak to me. I am a poor speaker. Ilang beses na sinabi yun? Speaker? Hindi daw siya good at poor speaker. I'm a poor speaker, slow and, hesitant. Hindi ako makapagsalita. Ito ang sagot ng Panginoon. The Lord said to him, Who gives man his mouth? Who makes him deaf or dumb? Who gives him sight and makes him blind? It is I, the Lord. Ibig sabihin niya, akong gumawa sa iyo, Moses. Yun ang ibig sabihin dito. Ako gumawa sa iyo, kaya kong gumawa ng magandang bagay sa buhay mo. Marami pa akong in-excuse si Moses. Pero sabi ng Lord, akong gumawa sa iyo, Moses. Alam ko ang katayuan mo at alam ko magiging kinabukasan mo at ang yung future kung susunod ka sa akin. Sa bagay po na marami ka excuse sa Panginoon. Pero sabi ng Lord, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo. Kasi nakikita ng Lord yung kalakasan kay Moses, hindi yung kahinaang nakikita ni Moses sa sarili niya. Diba malimit po ganun tayo? Amen? Malimit po, ganun tayo, na nakikita natin yung pamalian, yung mga bagay na hindi po ayos sa atin. Pero ang Diyos po, iba ang nakikita sa iyo. Lalo na ang Panginoong Jesus. Amen? Ito sabi, the way the Lord Jesus sees you is different from the way you see yourself. Si Peter na matatukutin, dininay ang Lord 3 times. Amen? Tinawag niyang Peter the Rock. Amen? Duet ho kami ng bata. Sabi rito, ito ho, maganda example. Si Gideon. Kilala niyo si Gideon? Judges 6:11-12. Tingnan natin next slide. Ito ang sabi. Si Gideon, si Gideon po, ay medyo, nasakop po yung Israel eh. So isa sa mga bagay na nangyayari, si Gideon ay natatakot. Siya po yung pinaka-least of all the least sa lugar na yon. Ayaw siya, nagtatago siya. Itong mga sumasakop sa kanilang mga Midianites, yung tinatanim nila, ang ginagawa ko, kinukuha. Itong mga taong ito, talaga namang ninanakaw po, hinuhoard yung kanilang mga tinanim. To make the long story short po, nagpakita ang Panginoon dito sa matatakuting si Gideon. Ito ang sabi, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a wine press to keep it from the Midianite. Pero